Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pagdarigin at pagpaparangal, iparlamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doble pag-respeto at paggalang sa ating pong dearly beloved Honorable Pastor Wilson Almeida, the end-time prophet of the loving God. At sa lahat na rin po ng mga beloved Almeida children, the beloved Almeida family, at sa ating patuloy na pag-aalaala at paggunita sa mga ginituang turo at aral na ating dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeida, beloved Mama Dear. Purihin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Harpes ka tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Mapagpala po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa iyong paglangis, patnubay at paggabay sa bawat yugto na iyong banal na gawain na tapos na higit sa lahat. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na patuloy mong pinapatunayan na ikaw ay nandito sa iyong tunay mong banal na gawain. Dalayan po namin si Diyos, pagpalain mo rin po ang iyong mga banal na asta ng buhay. Sa ganang balikod ako po'y walang magagawa. Tayo sa lamang po kumaasa. Ikaw pong magpaunawa sa bawat narito kung gaano kalaga ang tunay na paglilingkod sa iyo. At sa unang panalangin na aming dearly beloved Pastor Wilson Almeida, the beloved Almeida family, aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa lahat ng uri gawa ng kaaway, demons of hindrances, doubts, unbeliefs cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory to God. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Makabalik po kayo sa inyong makinupuan. At tayo po, mga kapatid, ay mag-aral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Buksan natin ang ating mga Biblia dito po sa Matthew chapter 11 verse 28. Ating basahin, Mateo kabanatang 11 talatang 28. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo 11 28. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpahingahin. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Tunay, mga kapatid, na sa ating pinakamamahal na Jesus ay matatagpuan at masusumpungan natin ang tunay na kapahingahan. Amen po. Amen. Kapahingahan, mga minamahal, sa pagpapahirap ng demonyong si Satanas sa ating mga buhay. Kapahingahan sa pangalipin ng demonyong si Satanas sa buhay ng mga taong mga makasalanan. Napakaganda po ng pinangako ng Diyos o ng pangako ng Diyos sa mga tao na lalapit sa Kanya. Ang mga taong ito ang sinasabi ng Biblia na kinakailangan na sila ay magpaunlak. Pahalaga nila ang panawagan ng Diyos. Lahat magsabi ng Amen. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung hindi natin nakilala ang ating napakabait na Diyos, kung hindi tayo nakinig sa Kanyang panawagan, nang tayo ay tawagin ng ating napakabait na Diyos na maglingkod sa Kanya, baka noon pa man tayo rin po ay bilong or kasama na po tayo doon sa mga taong pariwara ang buhay. Hindi lang pariwara, kundi miserable ang kalagayan, mga kapatid. Kung hindi natin pinaunlakan ang panawagan ng Diyos, kung hindi natin natutunan na pahalagahan ang tunay na paglilingkod sa Diyos, baka tayo po ay wala rin sa lugar na ito. Hindi tayo naglilingkod sa Diyos na totoo. Amen? Baka, mga minamahal, ang iba sa atin ay naroon na sa tinatawag na kamatayan, kapamakan. Baka isa rin tayo doon sa pinagpepestahan ng mga demonyo sa apoy ng impyerno na may uod at apoy na hindi namamatay.
Akala ng tao, mga minamahal, gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Akala ng ibang tao, mga minamahal, hawak nila ang kanilang buhay. Hindi at kalakasang taglay hanggat wala ang Diyos sa buhay ng tao. Mga minamahal, hindi po siya makapagpapahinga sa paggawa ng kasalanan. Hindi po siya makapagpapahinga sa pangalipin ng masamang espiritu. 100% sapagkat wala siyang Diyos na kinikilala na kaya siyang papagpahingahin sa lahat ng pagpapahirap ng kaaway ng demonyong si Satanas. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, yung mga nangapapagal, yung mga nabibigatang lubha, mga minamahal, kaya biblical talaga ito eh. Yung mga nangangailangan sa Diyos ay yung mga nangapapagal, yung mga nabibigatan. Yung mga wala ng pag-asa, sila ang nangangailangan sa Diyos. Hindi na parito ang Diyos para sa mga kunwaring matuwid. Hindi na parito ang Diyos sa mga nagsasabing sila ay banal, matuwid sa kanilang sarili. Kundi na parito ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Jesus, para tawagin ang mga makasalanan. Para ang mga taong makasalanan ay makapagbalik loob sa Diyos, makapagsisi. Lahat magsabi ng praise the Lord. Matthew chapter 9 verses 12 up to 13. Ang sabi rito, mga minamahal, merong great physician, mga minamahal ko, dakilang manggagamot. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Tignan niyo, minamahal, simple lang ang pinapagawa ng Diyos. Pero, ang kaaway talagang siyang nagpapahirap sa tao para ang tao ay huwag maniwala. Para ang tao ay huwag sumampalataya. Para ang tao ay hindi maniwala sa salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, magsiparito, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Mamaya, mababasa natin, ano nga po ba ang kahihinatnan ng mga taong pabaya, ng mga taong ayaw maniwala kahit nakikita na nila, kahit naririnig na nila. Tila bagang tao, mga minamahal ko, ay hawak na ng kaaway. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Mamaya, mababasa natin, ano nga ba ang kahihinatnan ng mga taong bagaman sila ay nangapapagal at nabibigat ang luba na, kung sila lalapit sa Diyos, papagpapahingin sila ng Diyos sa kanilang mga suliranin, makakaroon sila ng tinatawag na rest in Jesus. Kasi dito sa sanlibutan, rest and peace, mga minamahal. Pero sa impyerno, may tinatawag ka bang peace or kapayapaan? Wala. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Basahin muna natin. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo 9, 12 at 13. Datapot nang ito'y marinig niya, ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Yes, amen. Hallelujah. Kundi ang mga may sakit. Datapot magsiyayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Amen. Amen. Pumalakpak po muna tayo sa ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, hindi po lingid sa ating kaalaman na napakaraming mga kursada ngayon na isinasagawa, tunay na ipinapalaganap, ini-spread, mga minamahal, ang Word of God, hindi basta-bastang salita ng Diyos, kundi may kapangyarihan. Pero mga minamahal, sa kabilang banda, marami pa rin mga tao ang talagang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan. Sa isang bayan, mga minamahal, napakapalad ng isang lugar, isang barangay, isang bayan, kasi mas malaki yung bayan sa barangay. Pero mas malaki yung syudad. Amen po. Pero mas malaki ang lalawigan, ang probinsya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Kaya mga minamahal,
napakapalad na sa isang lugar ay merong maniwala na merong Diyos na makapangyarihan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya dito sa lugar na ito, napakapalad natin. O tayong mga nanatili na naglilingkod sa ating napakabait na Diyos. Na wala man yung iba, huminto man sila, tumigil man sila. Yung iba man, mga minamahal ko, ay hindi na nagpatuloy. Akala nila, mga minamahal, malugi ang gawain ng Diyos kung sila hindi magpatuloy, kung sila hindi maniwala. Akala nila, malugi ang ating mahal na Panginoon. Hindi po. Ang langit ay para sa mga maglilingkod sa Diyos. Ang impyerno ay nakalaan naman para sa mga hindi maglilingkod sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng isang tao, if your pastor or your preacher, mga minamahal, ay hindi nangangaral patungkol sa rapture, hindi nangangaral ng masasakit na pangangaral, hindi nangangaral ng totoong salita ng Diyos, whether you like it or not, pag puro kasaganaan, puro biya at pagpapala ang ipinapangaral, mga minamahal ko, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin yan. Kasi malalaman mo yung talagang may concern sa kaligtasan mo, ipapangaral ang buong katotohanan sa pagkasabi ng John chapter 8 verse 32, and you know the truth, and the truth shall set you free. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga marami ng mga tao, minamaltuan na nga matay. Kaliwat ka ng mga aksidente. Alos, ang mga aksidente ngayon na hindi mo na mabilang. Kung paanong marami ang ipinapanganak, segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, mas marami pa ata yung namamatay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naglalakad ka lang sa gilid ng kalsada, o pwede kang bawian ng buhay, hindi ka man masagasaan, mahit stroke ka naman sa tindi ng init ng panahon. Kumakain ka lang, umiinom ka lang, nagtatrabaho ka man, o wala kang trabaho, minsan kahit grabe yung pag-iingat sa sariling katawan, pag talagang inatake ka ng kaaway, tandaan natin mayroong tinatawag na devil's attack. May mga atake ang kaaway. Kapag ikaw ay hindi naglilingkod sa Diyos, wala kang kapangyarihan. Yung mga naglilingkod na nga sa Diyos, naglilingkod na sa Diyos. Pero, hindi pa rin pinapalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya dumating paalaala. Yung iba, pinaalalahanan na nga. Hindi pa rin nagpahalaga. Bumalik na nga mga sakit, mga karamdaman. Pinagpahinga na nga ng Diyos sa paggawa ng kasalanan, pinatawad na nga ng Diyos, nandyan na naman sila. Bumabalik na naman sa kanilang dating gawi, sa kanilang dating buhay. Tama na sana yung isang beses na paalaala ng Diyos. Yung once, twice, thrice, tama na sana yun. Dahil mas mahirap. Sabi nga na isang mga, ano ang gusto natin? Palo o hambalos? Amen! Lahat magsabi ng praise the Lord. Palo na lang po, mahal na Panginoon. Tapik na lang po, mahal na Panginoon. Dahil kapag hambalos po, baka hindi na po ako makatayo. Totoo yan. Ayan ang naging karanasan ng ibang mga mananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, delikado mga minamahal, pag hindi mo pahahalagahan yung panawagan ng Diyos lagi sa iyong buhay. Araw-araw, lagi tayong hinihimok ng ating napakabait na Diyos. Araw-araw, tayo po mga minamahal ko ay ini-invite ng ating mahal na Panginoon. Iniimbita ng ating dakilang Diyos. Napasalamatan natin siya, purihin natin siya, pahalagahan natin ang kanyang pagmamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabay-sabay tayong pumalakpak, mga kapatid. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tignan nyo, pati pagpapalakpak, medyo tinatamad na tayo. Tila baga kaaway, nandito. Pumalakpak tayo ng malakas! Kasi nga, nung pandemic, bawal pumalakpak, bawal sumigaw ng handle of praise the Lord. Hindi tayo makapagtipon.
Kaya totoo ang Biblia kung saan nandyan ang mga anak ng Diyos, nandyan din talaga ang kaaway. Kaya huwag tayong magpasila, yung tinatawag na wiles of the devil, minamahal. Huwag tayong magpasila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo sabi ng praise the Lord. Luke chapter 1 verse 37. Lucas 1:37. Walang kapangyarihan mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Sabi ng ating nabasa sa Mateo, Kabanatang 9, talatang 12 at 13, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya yung mga walang sakit, yung mga malalakas, malulusog, Biblia ang nagsabi, napakapalad na yung mga malalakas, malulusog kung sila ay magbigay halaga sa kanilang kaligtasan, maging yung mga mayayaman. Pero sabi ng Biblia, yung mga wala ng pag-asa, sila ang nangangailangan sa Diyos. Na dapat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung anong kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa ating mahal na Jesus, kung tayo ay isa roon sa makasalanan noong araw, na tayo ngayon ay nandito na, praise God, sa tunay na gawain ng ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakasarap mga minamahal ang maglingkod sa Diyos. Ini-enjoy mo ang buhay mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Taglay mo ang kalakasan, ang buhay, biyaya at pagpapala na nagmumula sa Diyos. Pero ang mas priority natin na ating pinapahalagahan, mapasama tayo sa pagdagit ng mga banal. Everybody say praise the Lord. Mga minamahal, ano ang kahinatnan ng mga tao na hindi nagpahalaga sa panawagan ng ating napakabait na Diyos? Kahit naririnig na nila, yung iba ay tumatawa, nanguusig, nangungutya. Hallelujah. Nakakaawa, minamahal, kahabag-habag. Kaawa-awa ang kalalagayan ng mga tao na wala kay Kristo. Mga taong walang pag-ibig sa kanilang kaligtasan. Ang mga taong ito, mga minamahal ko, ay sasabihin na lang natin kung hindi nila sisikapin na kilalanin ng totoong Diyos. Paano kaya ang kanilang kahinatnan? Saan kaya sila tutungo? Proverbs chapter 1 verses 24 up to 33. Hallelujah. Praise the Lord. Dahan-dahan natin yung pagbasa. Mga Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 24 hanggang 33. Sa aklat ng mga Kawikaan, 1:24 hanggang 33. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Hallelujah. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating, pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang bukong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mga bubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, itong ating binabasa mga salita ng ating napakabait na Diyos, nawa ito po ay ating pagbulay-bulayin, ating intindihin mga minamahal, sapagkat napakalaga ng kaligtasan. Sabi nga natin mga pastor, natin malibang lista, with this rather made salvation is the greatest matter of importance. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Kaya mga minamahal, grabe ang ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Sa iba't ibang dako ngayong summertime, mga minamahal, nandyan ang mga outstation, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, nagdaraos ng mga church anniversaries, at kasama na yung Thanksgiving crusade, mga minamahal. Praise God, salamat sa ating dakilang Diyos sapagkat naroon yung panawagan ng Diyos sa mga tao. Napakapalad na mga lumalapit na mga nagpapaunlak sapagkat totoo, yung pangako ng Diyos na kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kalutasan ng problema, kapayapaan sa puso at isipan, ayun yung mga nakakamtan na mga lumalapit sa Diyos. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Pero doon sa mga nagpabaya, doon sa mga tumanggi, sa mga nagtakwil sa salita ng ating napakabait na Diyos. Libre, walang bayad, minamahal. Ipinagkakalob ng Diyos kaligtasan. Maging ang Espiritu ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya ipinagkakait sa mga tao. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hindi kasi maramot ang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay sadyang mapagbigay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, tignan nyo, sa pagpupuri natin sa ating napakabait na Diyos, kahit marami tayong pagkukulang minsan, marami tayong mga nagagawa na hindi kaaya-aya sa Diyos. Kasi dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, totoo ang Biblia. Dito tayo ginagawang perpekto ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dito tayo ginagawang matuwid ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, basahin muna natin. 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. Unang Tesalonica, kabanatang 4, talatang 8. Sa aklat ng unang Tesalonica 4, talatay 8. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, yung nagtatakwil pala, hindi ang tao ang itinatakwil. Ang itinatakwil pala, minamahal, ang tinatanggihan pala ng mga tumatanggi at nagtatakwil, yung mga ayaw, maniwala, ayaw sumampalataya, hindi ang tao. Ang itinatakwil nila, ang tinatanggihan nila, kundi ang Diyos na nagbibigay ng kanyang Espiritu Santo. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo mga minamahal, lala sa katotohanan, paano kung hindi tayo magpuri, hindi tayo manalangin, hindi tayo dadalo, hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Ay, ang iba pa naman nag-expect palagi, pagpapala, biyaya. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga natin mahal ng Panginoong Isus, hallelujah, susunod na lang ang pagpapala sa mga Kristiyano. Pag hindi tayo magpuri, manalang, hindi tayo dadalo, hindi tayo maghayon, hindi tayo susunod sa kalooban ng Diyos, ano mangyayari sa ating buhay? Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi na isang kapatiran, halos isang buwan na siyang hindi dumadalo. Salamat sa mahal na Panginoon. Last Sunday atay nakadalo na. Kailangan pa ba mga minamahal na may paalaala bago maalala ang Diyos? Sapagkat totoo naman, may paalaala para sa nakakalimot. Pero ang mahirap, kung pinaalalahanan ka na nga, hindi ka pa rin nagpalaga. Hallelujah. Ang bilis ng paalala, minamahal. Kaya sa lahat ng mga alak ng Diyos, galing na tayo sa kabigatan ng ating puso at isipan, nangapapagal tayo nung araw, nabibigatan tayo nung araw sa ating mga sakit, karamdaman ngayon, pinagaling na tayo ng Diyos kung tayo ay hindi maglilingkod sa mahal ng Panginoon ng tapat, seryosong paglilingkod. Mga minamahal, delikado ang ating kalalagayan. Baka babalik ang ating mga sakit at mga karamdaman. Ang mahirap, mawala tayo sa tamang proseso ng paglilingkod sa Diyos. Tayo ay nasa tamang landasin na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Luke chapter 10 verse 16. At mamaya ipapaliwanag natin yung Proverbs chapter 1 verses 24 up to 33. Sabi rito sa Lucas kabanatang 10 talatang 16, basahin natin.
Sa aklat ng Lucas 10:16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, salamat sa Diyos sapagkat since year 1975 until now, 2023, may tunay na ibanghilista, may tunay na propeta ng Diyos na kanyang isinugo sa huling panahong ito. Para mangaral, mangalaga sa ating kaligtasan na siya naman ang ating pinaniwalaan na lingkod ng Diyos na magdadala sa atin sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paano minamahal kung hindi tayo naniwala sa ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear? Una, tigil sa lahat, sa ating dakilang Diyos na nangako na may langit at buhay na walang hanggan. Baka iba sa atin, sabi ko, miserable ang buhay, pariwara ang buhay. Baka may sakit, may karamdaman pa rin, pero salamat sa Diyos, sapagat nandito tayo sa buong katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga, this is the true church of the living God. Nandito ang tunay na Diyos, tunay na propeta ng Diyos, nandito ang buong katotohanan, kaya yung iba umaalis pa, yung iba nagpapabaya pa. Hallelujah. Pero salamat sa Diyos sa mga hindi nagpapabaya, sa mga nagpapatuloy. Alam kasi natin, mga minamahal, na kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, na ating naramdaman at ating nalasap at natikman, na ating naramdaman sa ating buhay, baka noon pa man ay wala na tayo. Pero nandito tayo. Masarap ang maglingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ibang mga tao, bakit nandyan kayo palagi sa JMCIM? Miyerkules, Biyernes at Linggo, meron pa kayong Bible study pag Huwebes. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang sarap-sarap ng buhay makasanlibutan. Enjoy nyo yung pag-inom ng alak, pambababae, paninigarilyo, pagtaya sa wedding. Buhay na makasanlibutan. Enjoy daw ang buhay na makasanlibutan. Pag walang bawal, doon lang sa impyerno walang bawal. Sa langit, marami ang bawal. E di may kaligtasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 24 hanggang 33, sundan nyo minamahal, sapagat ako'y tumawag at kayo tumanggi. Aking inunot ang aking kamay at walang makinig. Ayan, nangyayari yan. Tumatawag ang ating mahal na Panginoon para sa mga taong tinatawagan niya para maglingkod sa Kanya. Pero ang mga tao ay tumatanggi. Aking inuunot ang aking kamay at walang makinig. O inaabot ng Diyos ang mga tao, inililitas ng Diyos ang mga tao. Pero hindi pa rin sila nakinig. Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ayan. Kahit dumating na minsan yung mga kalamidad, yung mga bagyo, lindol. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating nararamdaman ngayon, sobrang init ng panahon. Wala na atang lindol. Diba? Diba nung nagkaroon ng lindol, ang mga tao ay natatakot? Oh. Kaya sabi ng Biblia, kahit ang ating mahal na Jesus nagpaparanas ng mga kalamidad, mga lindol, bagyo, tsunami, pagtaas ng tubig sa karagatan, sa dagat, nandyan na ang kahirapan, ang nararamdamang init ng panahon, marami pa rin mga tao ang ayaw maniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, iniuuwi nila sa wala ang buong payo ng Diyos at hindi nila inibig ang saway ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya totoo yan. Anong gagawin ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Nung hindi naniwala ang mga tao sa panawagan ng Diyos, ayaw nila magligo sa mahal na Panginoon. Ngayon, pag dumating yung takot ng tao, ang sabi ng Biblia, tatawanan lang sila ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, huwag tayong maging compromising Christian. Kahit loved ones natin, kahit kapitbahay natin, kahit sino pa yan, mga minamahal. Pag hindi talaga naglingkod sa Diyos,
Huwag nating sabihin na, langit din sila. Hindi sila naglingkod sa Diyos eh. Ano pangawa ka nilang katibayan? Sasabihin, labors naman natin, Brad. Hindi po. Kahit labors natin sila, kung hindi sila naniwala, wala silang kaligtasan. Ayun ang paninindigan natin, Biblia ay Biblia, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Masakit ang salita ng Diyos, pero ayan ang katotohanan. Papayag ka ba, lovers mo, hindi naglinggo sa Diyos? Ikaw na naglinggo sa Diyos, dati isang araw, magkita kayo sa impyerno? Ako, hindi ako papayag. Ang sabi ng ating mga pastor, ang mga dadalhin ng Diyos sa langit ay yung mga naniwala sa Diyos, naglingkod sa Diyos na totoo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Maliban na lang kung dumating sa kanila yung awa tabag ng Diyos. Amen? Amen! Ayan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, kung magkagayoy, pagka ang iyong takot ay dumarting na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarting na parang ipu-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ayan ang napakahirap. Baka dumating isang araw, pag kailangan na ng tao ang Diyos, wala na ang Diyos na makikinig sa kanilang panalangin. Sabihin ng mga tao ngayon, mamati ka dada, patsimda kita, aguulbud na kita. O, yung sinungaling, sa impyerno bagsak niyan. Pero nagsasabi ng totoo, yung maakay sa katotohanan, ililigtas ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya minsan mga minamahal, may mga madiing pangangaral, may mga mabibigat na pangangaral na dapat ito ay talagang ipangaral na natin. Sabi nga, we are running out of time. Oh, tayo ay nasa huling panahon na. Kung ang Diyos ay babalik, salamat sa Diyos, doon sa kanyang dadatnan, mga naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Habang inaanda ang ating awitin, ang tanong ngayon, ano nga ba ang dapat piliin ng tao? Yung takot sa Diyos? Yung kaalaman ay binibigay ng Diyos? O yung buhay dito sa sanlibutan? Tayo mga minamahal, buhay Kristiyano na tayo. Iba na ang buhay natin kaysa sa mga taong nabubuhay dito sa sanlibutan. Tayo man nagliligo sa ating mahal na Jesus, meron tayong pag-ibig ng Diyos, meron tayong Kristo sa puso, ang ating patutunguhan ay sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, sapagkat ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya sila magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ay ang sisira sa kanila. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatang, tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakaganda ng pangako ng ating napakabait na Diyos. Kung ito'y paniwala lang ng mga tao, may kaligtasan. Merong buhay na walang gan. Gagaling ang karamdaman, magbabago ang buhay. Mars ang problema, pagpapalaing lubos ng Diyos. Igil sa lahat, gagawing tunay na anak ng Diyos ang mga tao na magbabalik loob sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Piliin sana natin palagi yung kaalaman ay binibigay ng Diyos. Karunungan ay binibigay ng Diyos. Piliin sana natin mga minamahal yung takot sa ating mahal na Panginoon. Hanggat tayo ay naglilingkod sa Diyos, huwag mawala ang Espiritu ng Diyos na pumapatnubay sa atin. Huwag lumayo ang Santo Espiritu ng Diyos na pumapatnubay sa atin. Ganon din yung takot na nasa ating mga puso at mga isipan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit mga minamahal, pasalamatan natin ang ating napakabait na Diyos sa Kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Hindi na magtatagal, minamahal. Ang mundong ito ay lilipas. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang mga salita ng Diyos, mananatiling buhay, mananatili, magpakailanman.
Hallelujah. Habang tayo maawit sa ating mahal na Panginoon, papurihan, pasalamatan natin ang Diyos. Nawa ang mga salita ng Diyos na yan ay tumimo sa ating mga puso at isipan. Maging kapanatagan sa ating pananampalataya. Maging kalakasan ng ating pananampalataya sa pag-ilig sa Diyos. Maging mapagningas ang ating pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Habang tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. At pagluha ngayon ba'y alis ka pa? Hallelujah. Malapit na, anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Hallelujah. Yes, Lord. Sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Labis kitang iniibig. Hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, malaki nagagawa ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ng pananalangin, ng pagsunod sa kalooban ng ating napakabait na Diyos. Pagkatapos natin maganap ang kalooban ng Diyos, giginhawa tayo. Pagpapalay tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Walang salita na mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y inig sa'kin, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, lagis kitang iniibig. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka. Mga minamahal, pahalagaan natin ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Pahalagaan natin ang mga warning, ang mga babala ng ating dakilang Diyos. Pahalagaan natin ang signs, wonders, and miracles na nangyari na ganap, ipinaranas ng Diyos sa ating mga buhay. Pahalagaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Pahalagaan natin ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Pahalagaan natin ang ating pagiging JMCIM member. Hallelujah. Hindi basta-basta na tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. Hindi basta-basta na tayo tinawag, pinili ng Diyos sa ministeryo ito. Galing tayo sa iba't ibang uri ng pananampalataya. At tayo nakapagsabi, kakaiba ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagat dito natin naramdaman ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Anak, sa akin ay lumapit ka. Hallelujah! At sa bisig ko, ika'y mamahinga.
titig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. Hallelujah. Yes, Lord. Mamahinga uluboy sa aking dibdib. Pitig ng puso ko'y iyong marinig. Is kitang iniibig. Hallelujah, hallelujah, praise Lord. Anak, labis kitang iniibig. Alam niyo mga minamahal, walang itatatag ang ating mahal na Jesus na kanyang tunay na banal na gawain kung hindi totoo ang langit. Kaya nagtatag ang Diyos ng totoong iglesia, totoong gawain niya, para yung mga tatawagin ng Diyos maglingkod sa Kanya, dadalhin niya sa Kanyang piling sa karan ng langit. Kaya hindi tayo compromising Christian. Kahit kapitbahay pa natin, loved ones natin, kahit sino pa, minamahal, gumagawa ng kasalanan, ikaw na gumagawa ng katwiran ng Diyos, saan ang punta? Napaka-unfair naman mga minamahal na ikaw sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa langit ka, tapos hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, sa langit din. Bakit sumunod ka pa sa kalooban ng Diyos kung ganun din naman pala? Pero sabi ng Biblia, ang matuwid, ang nakalaan sa kanila ay ang langit at buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay fair. Pantay-pantay ang tingin niya sa lahat ng tao. Pantay-pantay ang turing niya sa lahat ng tao. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. Abang tao, hikahos na tao, may sakit o wala. Mayaman, mahirap, lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pero hindi porke pantay-pantay, iisa na lang ang patutungan. Mga minamahal, totoo ang langit, totoo rin ang impyerno. Totoo ang Diyos, totoo rin ang kaaway. Pero mas makapangyarihan ang Diyos sa kanyang kaaway. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa oras nito tayo po ay dumalay sa ating mahal na Panginoon, magpasalamat sa ating nagilang Diyos. Ang mapagkakataon, nais ko ipagkaloob sa ating beloved or the future, handing manalang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri natin pinakamamahal na Jesus. Salamat sa maliwanag na mensahe ng Diyos sa ating napakinggan. Salamat sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa unang Tesalonica 4:8. Hallelujah. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya sa ating panaragawain, talagang maraming tao ang ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang kalangkatwiran, sila po ay nasa reliyon na. Meron na silang inakap, minahal na reliyon. Reliyon ang inakap at minahal, hindi ang Diyos. May kailangan mo yung Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang masama ay magiging masama pa pagdating ng huling panahon. Ang liko ay magpapakaliko pa. Ang banal ay magpapakabanal pa. Ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Kaya yung apat na yan, pansinin natin sa ating buhay. Kapag ikaw ay makasalanan, ikaw ay patuloy pa rin sa kasalanan. Kapag ikaw ay liko, patuloy ka pa rin sa paggawa ng kalikuan. Maraming kamalian. Kapag ikaw ay banal, magpapakabanal ka, susundin mo lahat ng utos ng Diyos. Kapag ikaw ay gusto ng kaligtasan, maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Pag ikaw ay naging matuwid, magpapakatuwid ka pa. Kaya grabe ang salita ng Diyos. Mayroong patunay. Kaya sa ating mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, sa lahat ng nandyan, sa inyong mga tahanan, tandaan po natin, palagi natin pinapangaral ang 4 requirements of the gospel. Dahil ito po'y importante for our salvation.
Four requirements of gospel for our salvation. Kaligtasan sa apoy ng impyerno. Kaligtasan sa sanlibutan. Kaligtasan sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang sabi dito, pananampalataya. Sa Roma 10:17, ang pananampalataya, dapat lagi kang manood, sumabaybay sa ating gawain. Ang pananampalataya na kukuha sa pakikinig ng salita ng Diyos. At sa Hebreo 11:6, ang taong walang pananampalataya, hindi kinalulugdan ng Diyos. At ang bawat lumalapit sa Diyos ay maniwala sa sumampalataya na mayroong Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Kailangan dito yung godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Pagtalikod na totally sa kasalanan. Kaso ang nangyayari nga sa sanlibutan, worldly repentance. Makasanlibutang pagsisisi. Magsisi kapag nasa gawain. Paglilingkod sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Pagkatapos, balik sa kasalanan. Pabalik-balik sa kasalanan. Kaya worldly repentance, bagamat nasa reliyon, nasa sekta, denominasyon, hindi mapaglabanan ng kasalanan. Bakit? Nakikita ko po kasi sa sanlibutan yung iba nagsisimba ng linggo. Okay, nandun na tayo dahil yan po ay kailangan nating gawin. Kaso hindi pa nakakauwi ng bahay galing para sa simbahan. Meron ako nakita na nandun na kagad, nag-aabang na kagad yung kobrador ng weteng. Anak ng weteng. Nandun kagad, tataya. Tapos dadaan ng store. Bibili ng sigarilyo. Kawawa naman. Yung iba, nag-uuwi pa ng alak. Ay, Diyos ko, ano ba yan? Tapos, yung sasalubong sa kanya, yung kanyang mga kaibigan, kakilala na nandoon sa kanilang harapan ng bahay, nakalatag na ang lamesa, nandoon ang pulutan at inumin na nakalalasing. O paano ngayon yan? Yung bubay maka-Diyos sa pagsisisi o makasanlibutang gawain na paglilingkod sa Diyos? Kaya kawawa talaga ang makababayan natin. Masakit pakinggan ang salita ng Diyos, pero ito'y totoo. Dahil pag nasaktan ka, nasugatan ka, ay pagkatapos yan, peklat ang matitira. Ako nga, yan, nasugatan. Hindi ko alam kung saan sumabit ito, naramdaman ko na lang, Nagdudugo na yung aking daliri, Nagdudugo. Pinanonood ko yung dugo, kulay pula pala. Pinanonood ko. Kaso nung kumikirot na, wala na. Yun. Pag gumaling na to, peklat. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero may ebidensya. Di ba? Sa paglilingkod sa Diyos, kailangan natin dito yung ebidensya. Ikaw ay nagbabago. Ikaw ay gumaling sa karamdaman. Nagkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan, natanggap mong Espiritu ng Diyos. Kaya yung paglilingkod mo sa Diyos, yan ay worldly repentance o godly repentance. Tanong ko lang naman yan. Pero pag ikaw ay nandun na sa katotohanan, sabi ng Biblia, pag natagpuan mong katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kailangan babautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa tubig, hindi yung wisik-wisik. Hindi yung katulad ng ginawa sa atin nung nasa reliyon tayo, nabinyagan tayo, nakumpilan tayo. O ano ngayon? Nabigyan ng pangalan yung mga bata. Nabigyan tayo ng pangalan. Tapos lumaki tayo. Ano nangyari sa paglaki natin? Bisyo, kaliwat kanan ang nangyari. Gawaing makasanlibutan. Kaya walang pagbabago. Kaya walang kaugnayan ang wisik-wisik at binyag para sa ating kaligtasan. Ang kailangan natin, godly repentance, maka-Diyos sa pagsisisi, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Si Nicodemus nga, kinausap ng malapay noon, si John chapter 3. John chapter 3,
verse 1 up to 5. Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. O, nasan ngayon ang reliyon? Wala. Kaya sabi na Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of dearest Jesus Christ, for the remission of your sins. Sa Galatia 3:27, ang nabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, ibibihis si Kristo. O, meron naman mga pilosopo, paano mo ibibihis si Kristo? Hindi naman siya damit. Tama ka talaga. Yung katwiran, yung kapangyarihan ng Diyos, yun ang magmamanifesto sa iyo. Ang malapay nun, nanalangin sa may sakit. O di magagawa mo rin yun, manalangin ka sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Nakita natin ang kabanalan sa ating malapay nun, without peace and holiness, no one can see the Lord. O tignan nyo, magmamanifesto ang kapangyarihan ng kabanalan at magmamanifesto ang sinasabi ng Biblia. Pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Kaya yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tiyak, makakapasok ka sa langit. Dahil walang makasalanan na papasok sa langit. Ang kailangan natin, matanggap ang Espiritu ng Diyos. Mapatawad tayo sa lahat-lahat ng ating makasalanan. Maliit na kasalanan, hanggang sa malaking kasalanan, kailangan mapatawad. Yung kasalanan ng tao, small, medium, large, extra large, double large. Hindi natin alam kung ano ng kasalanan ang nangyayari. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, lahat ng kasalanan mo, mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki, mapapatawad na ng Diyos. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tanggapin mo ang Espiritu ng Diyos. O ipagkakatiwala na ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na Espiritu. Dahil sabi ng Roma 8:9, ang tao walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos, ay hindi sa Kanya. Kaya magmamanifesto na ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, sa Roma 8:14, lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos. Anak ng Diyos. Amen! Doon ka pala magiging anak ng Diyos. Kaya sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, salamat sa mga nanonood ng mga kapatiran natin sa iba't ibang lugar, at may mga loved ones na hindi pa naglilingkod sa Diyos. Tayo natin magkaisang manalangin, patanggapin natin sila sa ating malapay noon. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating malapay noon, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Mag-pray tayong lahat. Let us pray. Mapagpalang Ama sa langit, pangalan ni Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan. Nabuksan ang aking kaisipan. Mahal na Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Mahal na Jesus, iniibig kita. Nagbabalik loob na ako sa iyo. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Salamat po, mahal na Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao at nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang ako ay matubos sa lahat ng aking kasalanan. Iniibig kita, maglilingkod na ako sa iyo sa pangunang panalangin namin mahal na Pastor, Evangelist Willis Rad Almeda, panalangin, turo at aral ng beloved San Pastor Lina Kumon Almeda. Mahal na Panginoon, iniibig kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos, mamanal sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga loved ones, sa mga kapatiran na amin pong ipinagpipray, na sila po yung maglingkod na rin sa iyo. Mga viewers, mahal na Panginoon, ang mga nagte-text, ang mga tumatawag na mga kapatiran, pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, mula ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating mga beloved foreigner brethren from different nations, from different countries, may mga loved ones din na humingi sila ng backup prayer sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil kahit nasa ibang bansa sila, hindi pa rin nila kasama ang kanilang mga loved ones. Pero ipagpipray natin. Follow this prayer and repeat this prayer after me. Beloved brethren from different countries and different nations. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation.
Thank you so much, Lord, for the prayer of beloved Pastor Evangelist Wildes Almeida, your end-time prophet. Thank you, Lord, for the preaching and the Word of God. Lord, dear Jesus, thank you so much for your love that you bore and died on the cross of Calvary. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Make me a real Christian. Make me a true Christian. Make me a faithful Christian. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dear Jesus. Bless our beloved viewers, O Lord God, beloved brethren, Lord God. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. Hold them tightly, O Lord God. Make them real Christian, faithful Christian. Bless them, O Lord God, physically, materially, financially, and spiritually. Bless them, O Lord God, together with their loved ones. Write their names in the book of life in heaven. In Jesus' name, amen. Have faith in God. There's no distance in prayer. Tayo binadako sa ating paglalayan sa ating mga sarili, sa ating mga katawan. Patong ang ating isang kamay sa ating ulo, sa parte ng katawan, na meron tayong karamdaman, nararamdaman. Kayo ang nakakaalam niyan. Let us pray. Have faith in God. Yes, Lord, there is Jesus. Sa iyo wala imposible, mahal na Panginoon. Sa pangunat pangkalatang panalangin ay mga Pastor Evangelist Wildes Almeida, your end-time prophet, the man of God. Father, there is Jesus. Bless our beloved viewers. Bless our beloved brethren. Hallelujah. Touch them, O Lord God. Heal them, O Lord God. Demons from primitive sickness and diseases. Command you, cast out, cast out, cast out. Be healed in Jesus' name. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in Jesus' name. Blindness, cast out. Spirit of homosexuality, cast out. Lesbianism, cast out in Jesus' name. Bless our beloved viewers, O Lord God. Pagpalain mo lahat ang aming mga kapatiran sa physical, material, financial, spiritual. Sa pangunang dalangin ay mga pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Clap our hands to the Lord Jesus. Palakpakan natin bilang mamahal na Jesus. By faith, tanggapin natin ang katugunan ng ating mga panalangin. Lahat tayo magtaas ang ating mga banal na kamay. Sigaw na ng aduli, praise the Lord 3 times. Kasama ang ating pagtalon bilang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved brethren. God bless you sa ating beloved viewers, sa lahat. Magpatuloy po kayo na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang mahawit tayo, mga kapatid ko, sa mga gusto magpapalehans, lumapit sa harap. At sa ating mga viewers, kayo po ay maabot ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi maikli ang kamay ng mahal na Panginoon. Kayo din po dyan sa lugar ninyo ay maaabot ng Diyos. Habang naglalayangs tayo, hallelujah, habang maawit ang ating mga singer sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, there is Jesus, thank you so much, Lord. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You said your word, and
amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Sa lahat ating mga viewers, sa lahat ating mga kapatid na nandyan, kayo po'y kasama na aming nagpag-pray. Hallelujah sa ating banal na gawain. Yan po ay ating mga ginagampanan. Hallelujah sa banal na gawain na ating mahal na Panginoon. Mag-text po kayo, tumawag po kayo para sa inyo po na mga nandyan sa iba't ibang lugar para may pagpe-pray din po kayo namin tuloy-tuloy. Dahil sa ating panalangin, sa ating Pastoral House Chapel, nagpe-pray po kami sa umaga, sa tanghali, hanggang sa gabi. Kaya kayo po ay paglilingkuran namin sa pamagitan ng prayer. Sa ating ngayong mga nalapit na mga pagkukursada, itong buwan ng Mayo, sikapin po natin na makadalo. Charles Anniversary, Revival Crusade, sa iba't ibang dako na meron tayo mga crusade to save more soul. Patuloy tayong magliligtas sa mga kaluluwa para sa karya ng Diyos. Sa prayer ng ating mga pastor, Evangelist Julius Almeida, talagang sabi ko nga, mga kabalig ko, ang ating nagiging gawain, ang ating mga nagiging crusade, from January to December na. Hallelujah. Grabe, talagang nagkaroon na ng katuparan. Sinabi nga, na ang salita ng Diyos sa ating binabanggit ay napapakinggan ng Diyos. Ang ating mga panalangin, pinakikinggan ng Diyos. Amen? Yan po ay talagang grabe. Masasabi kong ang kapangyarihan ng Diyos nagbunga sa prayer ng ating malapastor Evangelist Julius Almeida, End Time Prophet of Loving God, at sa turo, panalangin at aral ng ating beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved viewers. Pag-pray muna tayo sa ating pagtatapos. Opo, mapagpala ang Diyos, mga banal. Pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Salamat po malapayin sa mga kapatid na kadalo. Salamat po sa pag-awitan ng Joyful Solemn. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Testimony leader, malapayin. Salamat sa mga patutuo ng mga kapatiran. Iba-ibang klase mga imala. Ang ginagawa mo, malapayin, sa pagbibigay ng ikapwa at handog. At sa mga kapatid na ipong ka ng mga puso, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw na pong bahala sa kanila, sila rin po'y magmahal. Sa imba na gawin, magbigay, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ang mga kapatiran sa mensahe ng kaligtasan naming napakinggan. At sa lahat ng mga nandyan, sa banal na gawain, pagpalain mo lahat na naabot ng aming banal na gawain. Hallelujah, ganun din sa pamilya, namin binabit na ni Remedios Cadiz, mahal na Panginoon, na naging bunga ang kanyang pamilya, na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi na sayang ang sakripisyo na binabid na ni Remedios Cadiz. At salamat, mahal na Panginoon, sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagpalain mo po ang buong pamilya na nandito, na naglilingkod sa iyo. Lahat kami, mahal na Panginoon, ingatan mo sa aming pansamantalang pagtatapos. Yatin mo kami na maayos, maluwalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, sa aming pag-uwi sa Pastoral House, at para sa araw na naman ng bukas na gawain ng Biyernes, mahal na Panginoon. Pagpalay mo na ito yung mga anak. Bigkisin mo kami ng kailang pag-ibig. Ngayon ang kansing pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you sa lahat ating mga